Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong tanghali na mga lods, no? Tinanghali na si Jeblo. Ngayong Sabado. Grabe kasi dinala ko si Ragnar sa sa mekaniko. No, kailangan ko siyang iwan doon. May pinaayos tayo. So medyo tinanghali tayo ngayon dahil usap-usap doon. So, eto na mag-update na tayo. Grabe, mga idol, no? So, grabe si Daddy. Meron siyang sinabi, no, na i-reset niya na yung mundo. Grabe. I-reset ni Daddy yung mundo, mga idol. Alam nyo, so, yung mga sinasabi ngayon ng government o yung bigla nating madalas nang naririnig na dati, halos maririnig lang natin sa Ripple, kila Brad Garlinghouse, sila Joe, kila David Schwartz. Ngayon, sinasabi na ng, hindi lang ng kung sinong tao. Imagine, president na yung nagsasabi, mga idol. Di ba? Dati lagi ko na sinasabi yan, yung financial reset. Pero hindi financial reset yung pinost ni Daddy, no? Kumbaga world's powerful reset yung sinabi niya. Pero reset pa rin. Laging sinasabi yun, mga Lodi, dati pa. Laging sinasabi nila Brad Garlinghouse yun, no? Pati yung tokenization na dati halos sa kanila ko lang naririnig. Ngayon, lahat na nagsasabi nun. Maski si Larry Pink, no? Yung CEO ng BlackRock, no, o president ng BlackRock, sinasabi niya rin yung tokenization. Tapos ngayon si Daddy Trump, yung reset naman yung sinabi. 'Di ba? So dati naririnig ko lang yun sa Ripple eh. Oh, 'di ba? Halos nag-goosebumps nga ako kanina, nabasa ko yung post na yan. Mga lord, sabi ko lang, ang tindi nito, no? Parang kasabwat talaga yung Ripple dito, XRP sabi ko ganoon, no? So grabe. So bago ang lahat mga idol, sana i-like niyo yung video natin. Syempre palambing lang, like niyo yung video. Alam niyo na yan, napaka-importante niyan sa aming mga content creators ang pag-like ng video. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, balita, global, crypto, trending, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Okay? So ito na, punta muna tayo sa chart natin. Naalala nyo itong ginawa ko na triangle na to na meron siyang palugit. Hindi, meron siyang dulo nito is April 20. Okay? So inasahan natin na bago mag-April 20, ito yung pinakadulo niya, magkakaroon siya ng breakthrough, breakout. Di natin alam kung pwedeng pababa, no? Pwedeng dun siya mag-break o pwede ring pataas, na mas gusto natin yun kaysa sa pababa, syempre. No? So ngayon, nakakatuwa lang, kasi ang dami nagtitrade ngayon kasi meron akong dalawang GC, mga idol, no? Nakasali ako. Pero hindi kasi ako pwede magsali. Pasensya na, gawin ko lang. Kasi yung isa, syempre kami-kami lang, yung mga magtutropa lang, mga close ko. So, ang hirap naman magsali doon. Magtataka sila, ba't ako nagsali, if ever. Tapos yung pangalawa, sinali lang ako. Mga idol, no? Sinali lang ako sa GC na yun. Grabe. So, gusto ko lang sabihin na sobrang active nila mag-trade ngayon. More than usual, kumbaga. Mga idol, dahil sila rin ang iniisip nila na baka ito na yung bottom, ganyan-ganyan, something like that. No, ang dami nagpo-position. Meron kasi doon talagang ano siya eh. Sa isang GC, meron siya talagang, ano yun, yung parang bearish siya. No? Bearish man. So, marami siyang panalo, marami rin siyang talo, pero lamang yung panalo niya eh. Natutuwa ako doon, ang galing ng ginagawa niya, mga idol, no? So, nung sinali ako, sabi ko, hindi ako nagtitrade masyado ngayon kasi may position na ako. Ang trade ko lang siguro sa swing, sa Bitcoin lang ako magti-trade. Sabi ko gano'n, sabi niya, "Hindi, sige, okay lang, sali ka." So, sumali ako. Sinali nila ako. Nakikita ko lang sila, mga idol. So, ang galing. Hindi ko lang alam kung pwede ko i-share yung mga pinag-uusapan namin, pero malamang hindi. Pero ang galing, no? Ang dami ko rin natutunan doon sa kanila. So napaka-solid at active sila ngayon. So antindi nun, mga idol, no? So ito na. Mag-news na tayo ng balita natin. Mag-news ng balita, no? So ayan. Ito na nga yung sinabi ni Daddy, mga idol, no? Ito yung sinabi niya. World's most powerful reset. Nako, grabe. So, hindi natin, ano ko yung inaano niya dyan? Ang dami nagbigay ng opinion dito, mga idol, no? Sa sinabi ni Daddy, syempre, sa crypto, may mga nagsabi din. Sa geopolitical, may mga nagsabi rin na ganun. At hindi natin sure kung ano talaga yung mini-min dito ni Donald J. Trump. No? Sabi nga dito ni Stephanie Starr, after Trump post world's most powerful reset, it is now being reported that he is summoning all the bank leaders to discuss a global financial threat. Grabe, mga idol, no? Pagka-post niya nito, pinatawag niya lahat, no, ng mga bank leaders.
Tara kayo dito, may pagmimitingan tayo, no? Grabe, ano kaya mangyayari? Nakaka-excite to. This new system that we are about to embark on is not a threat to use the people. To us, the people pala. To threat to us, the people. It is a threat to the establishment because it will be returning sovereignty back to the countries and ultimately down to its citizens. No? Kumbaga, para sa mga tao yung mangyayari. You have to be mindful of the double speak and false narratives. We all know how the media likes to manipulate information. So, mas maganda, mas malalim na research, mas maganda. No? Huwag kayo masyado maniwala sa mga yung mga mainstream media raw. O yung mga bali-balita lang, lagi kayo magpa-fact check, okay? So, pinatawag, ito yung pinaka-interesting, no? Kasi after nang pinost niya yung world's most powerful reset, bigla niyang sinomon lahat ng bank leaders. Ano yung pag-uusapan nila? Ayun yung kaabang-abang dun. Sabi nga dito, sabi naman ni James Thorne, investors are sleepwalking into the biggest repricing of the modern era. When Trump says world's most powerful reset, he isn't talking rhetoric. He's signaling a shift in capital flows, risk premiums, energy policy, and global power structure that Wall Street has barely begun to price in. The playbook is about to be rewritten and the most portfolios aren't ready, no? Grabe to, mga idol, no? So ako, sabi ko nga sa inyo, yung financial reset, lagi nating sinasabi yan, at ang magiging nasa middle niyan is crypto, blockchain, XRP, pwede. Kasi ako, nag-hopeful lang ako, pwedeng XRP, no? Kasi isa sa mga pinakamagandang technology ngayon is yung XRP Ledger, no? At in the middle of that is yung XRP, 'di ba? Pinakamabilis, pinakamura, scalable, no? Kung papalitan ng old system, no? Mas magandang yung new system natin is yung magandang technology, 'di ba? Ayun lang yung nasa isip ko, pwedeng mali tayo diyan, mga idol, no? Pero lagi kong nakikita 'to, kumbaga nararamdaman ko na 'to, mga idol Mga lods 'Di ba? Kumbaga dati pa may kutob na ako na mangyayari to. So, tignan natin. Marami kasing nag-opinion dito, mga idol, no? Sa sinabing world's powerful reset. Ang daming nagulat We'll write a detailed post on what he means, but in brief, even though the Iran war did not go as planned, it actually offers the region and the US a chance to reset the violent status quo that has existed for years. Sabi dito, the end of the timeline is coming. The EMF around the earth is off the charts. The elites are stating mission accomplished. Operation Eternal Darkness draws to a close, no? So meron ding mga iniisip na pwedeng tawag dito in a bad way, pero pwede ring in a good way, no? Ito yung ni Sara Gesara, financial revolution. Pwede rin talaga sa financial kasi, mga idol 'di ba? So grabe na yung mga nangyayari ngayon, mga lods. Iba si Trump no? Simula nang umupo siya, mga idol, iba yung nangyayari. Sobrang tindi. Sobrang tindi na ng mga pangyayari sa kanya. So may mga follow-up news tayo dito mga idol, no? So subscribe lang kayo, click niyo yung notification bell. So in other news na muna tayo, no? Bitensor dropped 16% as Covenant AI exits the network over centralization concerns. Covenant AI, ito daw yung umalis, mga lodi, no? Has exited Bitensor, citing concerns over centralized control. The team said governance is not truly decentralized in practice. It alleged key decisions remain concentrated among a few actors. So kung titignan nyo, itong Bitensor, grabe, tignan nyo, nag-drop siya. Ito nyo yan. From 20,100, mga lodi, nag-drop siya ng 15,300. Ngayon, nasa 15,700 siya.
No, sa 7 days 17% mga lodi, sa 14 days ay 7 tama. 14 days 18% yung dinrap ng Bitensor o itong Tau, mga idol, no. So marami ring may hawak niyan, mga lodi, no. Sikat din to kasi, mga lods, no. So ito kinukumpara na siya sa Luna, pero wag naman kasi may mga kilala ako may hawak nito, mga lods, meron silang mga ano nito, bodega nito eh. So ngayon bumaba sila. Mas bumaba sila sa lahat, no? Kumpara sa ibang token ngayon. No, kasi yung iba hindi naman masyado. Oh, pinakamalaki ni 1.4, 1.9, okay? Ngayong oras lang pala to sa day. Sa day kasi positive pa tayo eh, no? Ayan. Sana. To. BOFA o yung Bank of America. Hindi, Bank of America yan. Bank of America says the Fed is likely to look past supply-driven inflation and still deliver 2 rate cuts this year despite slower growth and higher inflation. Sabi ko nga sa inyo mga idol, kahit ano pa yung sabihin ni Jerome Powell, once na umupo na to si Kevin Warsh, mga lodi, magbabago na lahat dyan sa Fed, no? The bank adds incoming Fed Chair Kevin Warsh could have enough evidence of cooling inflation by September to support easing, though risk is still lean toward no cuts, mga idol, no? So magka-cuts pa siya, sabi niya nga dalawa eh. Yeah. So hintayin na lang natin siya umupo, mga idol. April ba o May? Yung last, no, yung huling pagtatapos ng termino ni Jerome Powell. Pero sa tingin ko pag umupo to, maging positive yung market. Bitget tayo. Sa mga wala pang crypto exchange dyan andyan yung link natin ng Bitget, mga lodi, no? So meron kayong discounts and bonuses dyan, mga idol, pag ginamit nyo yung ating link, no? Bitget launches IPO Prime, a platform offering tokenized exposure to pre-IPO companies. Pre-SPACs, a Republic-issued token tied to SpaceX. Uy, pwede yun Post-IPO performance. No equity ownership, no voting rights, no company endorsement. So, partnership ng Bitget at SpaceX, mga idol, no? So, magkakaroon sila niyan. Siyempre, matindi to, mga lodi. Alam niyo yung Bitget, medyo sumisikat na yung Bitget, mga idol, Dati, kumbaga nung nag-umpisa ako sa Bitget, halos hindi nga siya nakikita sa radar eh. Ang masikat pa sa kanya yung OKX, yung ano pa isa, Bybit, yung mga ganun, no? So ngayon medyo lumulutang na yung ganda ng Bitget. Masarap gamitin yung Bitget, mga idol. Hindi siya komplikado. Kumbaga, kung newbie ka, madali mo lang siyang matutunan. Kasi madali lang basahin, madali lang. Kumbaga, yung app niya mismo, newbie friendly, mga idol. So, register na kayo dyan. Good news to sa Bitget, mga lodi. Ito naman, ito na tayo. Gusto na rin ni Calbo, okay? Coinbase CEO confirms the final Clarity Act compromise version is done. Calls it a strong bill na. Dati ayaw nila ng hindi strong bill, no? Coinbase CEO Brian Armstrong just agreed with US Treasury Scott Bessent. Kinabahan lang kayo, nagsalita si Scott Bessent Nasunlo kayo lahat eh. Kasi una sino ba nagsasalita? Yung isa may isa nagsasalita, hindi si Scott Bessent Hinahayaan lang kayo, di ba? Nakikipag-trash talkan sa inyo. O ngayon nagsalita ni Scott Bessent, bigla kayo napao lahat. Di ba? And called a pass the Clarity Act after months of blocking the bill, di ba? After months of blocking the bill. Di ba? Lagi mong binablock yung bill. Ngayon, nagsalita lang si Scott Bessent, di natahimik kayo lahat. We agree, biglang agree na siya. It's time to pass the Clarity Act. Brian Armstrong called it a strong bill. Biglang naging strong bill na bigla. Confirmed the compromise version is done. Grateful to all the bipartisan work to make this a strong bill. After months of pressure, the biggest Clarity Act blocker may have just cracked. Ayan, di ba? Wala na. Hintayin nyo lang magsalita kasi kapag matindi to, mga lods si Scott Bessent, mga idol.
Pag yan nagsalita, yari na sila dyan. So, ayun na. Nag-tweet na si Brian Armstrong. Ayun, we agree. Bigla siyang napa-agree, di ba? Congress has spent the better part of a half a decade trying to pass a framework to offshore the future of finance. It's time for, ayan, to hold che. So ngayon, ayun na nga, no, napapayag na si Brian Armstrong. Tatablahin kasi talaga kayo dyan kung ayaw nyo, kung makulit kayo. Hindi na kayo sasama. Ayaw nyo? Sabi nga ni Scott Bessent, oh. Ayaw nyo, o di wag na kayo. Di pasaya na yan. Si Trump din ang kumbaga, it's a Trump law, no? Kumbaga, gusto ni Trump yan kasi nga gusto niya maging crypto malupit na crypto yung Amerika sa crypto, di ba? So kailangan yung mga ganyang batas. Kung kukontra kayo, wag na kayo. So ayun na nga, mga idol, no? Natahimik sila ngayon. Ang unang nag-post niyan yung isa niyang CLO ng Coinbase. 'Di ba? O tas ngayon siya na. Wala eh. Tingnan niyo, makulit kayo ha. Gusto niyo pa magsalita yung big boss ha. O ayun na, punta tayo dito. Eto na. Mga lods ha. Si CZ na mismo nagsabi. Binance founder CZ just issued a warning. Hinarningan niya na. Quantum computing may break existing encryption, no? Ayan current crypto system may be at risk. The time for Bitcoin to upgrade has come, no? So kumbaga nag-aalala rin siya pagdating sa quantum computing. Pero si Satoshi nga Nakamoto hindi nag-aalala di ba? Si Adam Back. Sabi niya, okay masyado matakot. Meron pa tayong 12, isang dekada pa para maghanda dyan, dali-dali lang yan, no? Yung sinabi ni At mga Lodi, syempre sabi dito, ibahin yung XRP. XRP has a lower quantum risk than Bitcoin. Di ba? Di ba? Expert says XRP may face significantly lower quantum risk than Bitcoin. As large share of XRP wallets have never exposed public keys, unlike BTC, where an estimated 35% of supply are potentially vulnerable due to legacy address formats. Also, XRP Ledger's key rotation plus escrow lacks reduced exposure, while BTC forces users to move funds and briefly expose keys. So alam nyo na, mga idol, no? Mas mababa, no, ang risk ng XRP pagdating sa quantum computing na makrack siya kaysa sa Bitcoin. Di ba? Matindi talaga, mga idol. Alam na talaga. Ako, alam ko na sabi dito, Japanese banks just showed 60% cost saving using, kumbaga 60% cost saving using XRP over SWIFT with sentiments in under 4 seconds. Live pilot data, not theory. Ripple and SBI making it work globally. So, ito na nga yung pang-reset natin, mga Lodi. Yung old technology, yung SWIFT, alam nyo na ang papalit dyan. No? Ang ating bagong new financial system. Ayan Ayan, i-reset na Ito na. Transaction have exploded. Reported by the Crypto Basic, daily transaction for Ripple have broken past a 2-year high to reach the $5.17 million mark on April 8, mga idol, no? The milestone comes in inflows return to spot XRP ETF in the US despite negative market headwinds persisting. Kumbaga yung transaction volume, no, ng XRP is sobrang laki, sobrang matindi, kumbaga, mga idol, no? Tapos ito, tignan nyo ito, mga lods, ang lupit nito, parang mas gusto kong magkolekta nito kaysa sa Pokemon. Ingat na ingat siya, mga idol, Alam nyo ba kung ano yung card na yan, mga Lodi? Tignan nyo yung back, yung niya, likod. Si Bearable Guy. Nanginginig pa yung miyahak ng card. Kaya nakabili niyan, no? At ang last natin, ang hopium natin. XRP price prediction aside, sabi niya, mga idol, I may not like
I may not like this observation. But I do think the delusional people will win at the end. No? Sino ba yung mga delusional people? Di ba yung mga sila Jake Laber? Yung mga tayo, yung mga umaasa na lalaki yung price ng XRP, tayo dahil mga delusional eh. Mga lods eh, no? Magpo 4 digit, 5 digit, mga delusional daw tayo. Pero sabi niya rito, but I do think the delusional people will win at the end. Somehow, being a dreamer is just too powerful. So, parang sinasabi ni Beth dito, mga idol, na yung mga hype, yung mga hype person, no, yung mga malaki yung paniniwala. So, kumbaga, sobrang laki ng paniniwala, parang delusional ka na eh. Kumbaga, unrealistic ka na, 'di ba? Mag-isip na aabot sa ganitong price 'yan, aabot sa ganito 'yan. Kumbaga hindi na siya mathematically possible, 'di ba? Pero dahil nga delusional ka, dreamer ka, sabi dito, somehow being a dreamer is just too powerful. So naniniwala ba kayo doon, mga lodi? Sabi nga ni SpongeBob, imagination, pero nakalagay diyan, delusional. No, so ayan si nag-ano niyan, mga lods, no? Hindi rin normal na ano lang to na tao. Si Beth to, validator to ng rape ng XRP, mga idol. So medyo may tira din yan, mga lods. Ayan, yun yung news natin, mga idol. Ako sobrang natuwa ako nung nakita ko tong sabi ko nga sa inyo, nag-goosebumps ako nung nakita kong pinost ko kanina umaga pagkagising ko eh. Sabi ko, wow, reset. Parang kami lang nagsasabi nito dati Tapos ngayon, tinabi na ni Daddy Trump, mga lodi. So, grabe yan. Asahan natin yan, mga idol. So, sa ngayon, punta muna ako dun sa GC nila. Make it trade ako, mga lodi. Okay, so, kita-kits tayo mamayang gabi. Ito, sure na to, mag-upload tayo mamayang gabi, mga idol. Hindi naman ako aalis, papahinga lang ako dito sa bahay. So, kita-kits tayo mamayang gabi. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in link in description. Also, you need to buy the House of Leather. It's link in description too. Just wait. Ano ba yan? So there's like different colors. Internet. Tagal. Oh. Ayan You can get any color you want. Black, brown, red. Also, you need for wearing your shorts because your pants will fall off. And of course, to beat your children.